Kakapasok lang na balita, barko ng China nakatanggap ng babala kaya pinauwi ang lahat sa China. Ayon sa nakalap nating impormasyon, iyak ang China sa balitang ito. Pinagbantaan lang naman kasi ng Amerika ang kanilang mga barko. Mahinala daw kasi ang kanilang militar, may daladalang nuclear ang US bomber, katulad ng binagsak nilang atomic sa Hiroshima, Japan noong World War II. Kaya itinaas nila ang kanilang depensa, pinauwi muna lahat ng kanilang barko. Baka daw kasi ibagsak sa South China Sea, maubos kanilang mga barko. 中美海空军事安全问题的根源在于美军舰机跑到中国家门口滋事挑衅，在中国周边海空域进行长时间、大范围、高频度的抵近活动。中国军队依法依规进行处置，有关行动正当合理、专业克制。美方应停止滥用国际法，停止一切 Pero buwelta ng Philippine Air Force sa bintang ng China, hindi tayo ang naghahanap ng gulo, kundi silang naghahanap sa gera. Kaya hindi sila magdadalawang isip na magpaputok ng bala. Pero hindi direktang tinukoy ang mga Chino, kaya sila ang natataranta. It's not directed towards any country. It's just a simple exercise to promote regional peace and security, and of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote the rules-based order. It's part of exercising our rights, especially within our territory and within our exclusive economic zone. Samantala, pabor naman ng Pangulong Marcos na kasuhan natin ng China hinggil sa panglalasong ginawa. Gumamit pa sila dito ng cyanide, kaya papakalap siya ng marami pang ebidensya para sigurado silang makulong. Papalayasin pa dito ang mga Chinese na gumagawa. May alleged cyanide fishing daw. My? Alleged cyanide fishing. Yeah, that's well, what the best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BIFAR talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Kaya yun ang inaalala natin. If we feel that there is enough ground to do so, we will. So question naman ng ilang mangingis ng Pilipino, dapat na tayong umaksyon at ipahuli ang mga China dito dahil lumalabas tayo pa binabaliktad. Gusto tayo pa pinapaaresto. Para baliktad ron, no? Ang dapat ay tayo, yung umaksyon, no? Dapat yung gobyerno natin, yung ating mga law enforcers, ang umuhuli sa mga Chinese pusher na at iba pa, no? Hindi lang Chinese, even yung iba pa na mga foreign visa na pumamasok dati sa namin doon, ay dapat ay inuhuli, no? Hindi na lang para magsalita na gumagawa. Patagal na namin nire-report yan pinapaabot natin sa BIFAR and their government na mga Chinese Coast Guard talaga, ay Chinese commercial fishing business ay illegal, no? Yung kanilang paraan ng panghuli ng isda nila. Actually, yung troll ay isa sa pinakamalalang paraan, no? Ng panghuli at pagwasak, panghuli ng isda at pagwasak sa ating pangisda. Tapos itong cyanide, matagal na rin yan kasi para lumabas yung mga isda doon sa loob ng mga coral, kaya gamitan nila ng cyanide. Ron, pag ginamitan natin ng cyanide, yung coral reef ay patay na po yan. Hindi tayo marupok na yan at hindi yan. Pag merong masamang panahon, bagyo, malakas na alon, ay wasak na po yan. At talagang hindi niya titira ng isda yan. Kaya napakatindi na, no? ng ginagawa ng mga Chinese commercial fishing vessels sa ating pagsalaula, no? Sa ating bigas na yan. Tingin niyo po, gaano katagal na silang gumagamit ng cyanide? Matagal na yan, Ron, May report niya sa atin ng ating mga manisa, ng pamalakayan na yun nga, no? Yung naranasan nila. Kapag ang mga Chinese fisherman nangisda dyan, talagang ginaluhukay, no? Hindi lang yung pagkuha ng mga taklubo at iba pang mga endangered species, kundi talagang namumuti yung mga bahura. Kaya ibig sabihin, kung namumuti ang bahura, ipatayin sa yan, at yan ay gumagamit ng cyanide. Matagal na yan, no, na report. At ngayon lang yung report yung BIFAR, no? Dapat nga ay action na. Noon pa dapat inaksyon na yan at marino naman sa ating Fisheries Code of 1998 sa Republic Act 8550 na any foreign fishing vessel na pumasok sa ating territorial water ay prima facie illegal fishing yan. Dapat ina-apprehend. Pero wala pong magagawa. Ang nangyari pa sa yung mga mangisda natin yung ina-apprehend ng mga Chinese Coast Guard last January yun ngayong taon.
Mr. Hiccup, ito pong mga supposedly illegal activities, these may or may not be known by the Chinese government. Should the Philippine government, do you think, file charges against the Chinese government as well? Kasama po ba kailangan ang gobyerno ng China dito dahil hindi ho pinipigilan ang mga ginagawa nila sa tubig ng Pilipinas? Yes, so, dapat ang kasuhan hindi lang yung mga mangisda, no? Mga Chinese, kundi pati yung gobyerno ng China kasi inuudyukan or pinapayagan nila, no? Na gawin ang kanilang mga fishermen yung pagsira sa ating pangisdaan, no? Yung paggamit ng illegal na paraan ng panguhuli ng isda, lalo na itong napakasindya, no? Yung epekto ng cyanide kasi talagang masako, patay na yung foreigners na hindi na talaga may babalik, no? Sa dati. Nag-anunsyo po ang gobyerno na magkakaroon ng rotational deployment and patrols around Bajo de Masinloc. Tingin niyo po ba kulang to? Yes, ano nga namin ay magtayo na ng permanent structure tayo doon sa exclusive economic zone, no? Yan ang mukhahin natin ang katagal ng panawagan ng Pamalakaya Pilipinas sa administrasyon ni Mumumorcos Jr. para matiyak natin, no? Yung regular na meron ng permanent rotation, patrolling ng ating mga law enforcers sa West Philippines, sa exclusive economic zone. At at the same time, magagamit pang pahinga yan, no? Safety area ng ating mga isda, nangingisda dyan sa West Philippines Sea. Kasi nangyayari ngayon, kailangan pa nila umuwi sa ating Mindan kapag mayroong matamang panahon. Kasi yung gusto putol na yung lagoon ay hindi na nakakapasok, no? Yung ating mga isda dahil binabantayan ng mga Chinese Coast Guard at napabawasan sila na pumasok doon. Kaya ito yung ginagamit, ano, sa kasaysayan ng ating mga isda dyan. Ito yung ginagamit na safety area Kasi pag nakapasok pa sa lagoon ng ng isang putol o yung Bajo de Masinloc, panatag show. Actually, ang paro na natin dyan ay panatag show. Kasi panatag niya yung area. Kung meron mang hangin, pero hindi ganun talakas yung payasip yung ating mga isda na hindi na nagagawa ngayon. And sa potensya ng mga Chinese Coast Guard at paghaharang sa ating mga isda. Okay, kaka-report lang po natin that National Security Council is already looking into those reports of the intentional use of cyanide in Bajo de Masinloc, which could help the Justice Department in filing charges of environmental degradation. Okay lang po ba sa inyo yun na environmental degradation lang ang planong kasong isampa ng Philippine government? Napakababa po yun, no? Kasi hindi lang destruction yun, no? Kundi ng ating environment, kundi talagang pagsira na mismo, no? Ng ating patrimonya, pinagsangkasya dahil yung lugar na yan ay isang yaman, no? Ng ating bansa. Saka yung violation yun sa ating constitution, no? Yung illegal na pagpasok nila sa ating exclusive economic zone ay malinaw na paglabag, no? Doon sa ating national law, indigenous code, at the same time sa ating constitution, no? Dapat ay hinuhuli yan, no? At pinukulong at sinasang pa ng kaso. Meron po bang mabibigay na tulong ang pamalakaya sa gobyerno while they're firming up the case for a stronger case against those Chinese vessels and the use of cyanide, pati na po yung paglagay ng floating barrier? Meron po bang maibibigay na ebidensya, dokumento na pwedeng gawing ebidensya ng Justice Department para mapalakas po yung kaso nila? Napakarami ng document ron no? Lumalabas na sa social media yan, hindi lang dito sa lokal, pati sa international media, yung mga ginagawa, dahil itong pinakabago, itong satol sila, mismo yung galing na mismo sa Philippine Coast Guard na illegal na naman naglagay ng floating barrier, no? Yung mga Chinese Coast Guard dyan sa Bajo de Masinloc. Kaya hindi na kailangan tayo ng ebidensya, napakarami ng ebidensya, within daan yan sa ating law enforcers, no? Sa Philippine Coast Guard, at yung harassment sa ginagawa sa kanila, yung mag-water cannon, di ba? Ay napakalaki na sapat na ebidensya yun, no? At hindi mo na kailangan pang inuha dahil meron ng mga document sila mismo ng ganong mga illegal na pangingisda ng mga Chinese commercial fishing sa Chinese fishing sa ating fishing na natin. Finally, Mr. Hiccup, beyond the filing of charges, ano po pa Pero we'll support. Sinusuportan namin, at itong panawagan namin, dapat mag-file na ng charge. Hindi na lang diplomatic protest kasi wala nang kaya, no? So, the diplomatic protest, kundi talagang action ang kailangan na natin dyan. So, political way, na ipatupad, no, ng administrasyon ng Bongbong Marcos, yung kanyang mandato na ipagtanggol ang ating teritoryo. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.